Mga kabayan, ngayon naman makakausap na ho natin via Zoom. Buti available siya ngayon dahil marami ho siyang hinahawakang komite dyan sa Senado. Siya ho ang Senate Deputy Majority Leader, Chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality at Chairperson ng Senate Committee on Health and Demography, Chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Ganyang kabisyo si Senator Riza Ontiveros. Senator Riz, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Yes, Sir Danny. Magandang umaga po. At sa lahat ng ating mga tagapanood sa programang Kabayan. Okay, maraming salamat. Una-una kasi syempre doon tayo sa pinaka-relevant, no, dahil sa problema dito sa gitnang silangan at talaga namang walang humpay itong pagtaas sa presyo ng 'di ba, ng petroleum products. Oo. Alam ko meron kang final na bill, Senator Riz, na humihingi ng 52.8 billion supplemental budget para dagdaan itong mga ayuda, lalo na itong mga nasa transport sector. So ano ho ba ang nito, layunin? Kasi alam ko meron na rin nakapormang 60 billion ang DSWD para sa AIX, yung assistance to individuals for in crisis situation, di ba? Well, Sir Danny, bukod nga dun sa AIX na regular program ng DSWD, itong 52.8 billion pesos supplemental budget na inihain ko sa Senate, inihain na rin ng Akbayan Party sa House at ni Dinagat Representative Kaka Abag-Aw. Ito pong 52.8B ay para mabigyan ng ayuda, suporta, agaran, yung at least tatlong pinaka-vulnerableng sektor sa ngayon. Yung ating ang mga tsuper, pati po delivery riders at mga TNVS drivers, plus yung ating mga magsasakat mangingisda at yung ating mga OFWs na nagpaparipatriate at kailangan ma-reintegrate dito sa ekonomiya natin sa ating bansa. So doon pa lang muna po sa mga public transport drivers natin, 12 billion pesos po ang nakapaloob dito sa supplemental budget just in the first 3 months. Kasi talaga sumisirit ang presyo ng langis. So halos palabas pa lang sila sa pinaparadahan ng kanilang mga tricycle at jeep, lugi na sila, no? And then bukod po sa para sa public transport drivers natin, may 2.8 billion pesos din na agricultural and fishery subsidy sa ating mga 1.1 million na mga magsasakat mangingisda. Ito para hindi naman po humina ang ani nila at huli nila at para sa ating mga mamimili sa mga palengke, grocery, hindi kaagad tumaas ang presyo ng mga pagkain. And last but not the least, of course, Sir Danny, 38 billion pesos naman dagdag na repatriation at reintegration fund para sa ating mga OFWs. Kasi nakausap ko na, no, ilang araw na rin nakakausap namin ng mga tsuper, lalo na yung mga jeepney drivers, di ba? Hindi naman pinayagan kasi yung fuel, ay yung fare increase, di ba? Yung pasahe, di ba, na-hold. So, feeling nila kasi, sumiklab yung gera noong February 28 pa until now, di ba ang binigay pa lang sa mga tricycle driver na fuel subsidy. So wala silang nararamdaman, nakausap natin. Kaya itong mga tigil pasada talagang mukhang magpapatuloy, iba-ibang grupo. Pero for now, ang sinasabi ng Pangulo, dapat bibigyan ng second round, pero until such time na wala silang natatanggap, nakikita nila walang relief So ibig sabihin, meron nga kayong ganyan na budget na 52 something, no? 0.8 billion. Pero yung how soon can they get it? Parang ang siguro may panawagan dapat sa gobyerno na this week, alam ko, meron nang ibibigay, di ba? Itong itong mga first round. Mga jeepney, mga TNVS. Pero hindi naman, wala pa nakikita tayong endgame dito sa di ba, kitang isilangan. Pero ano pwede natin magawa na para at least yung cushion ba, hindi sila masyadong umasa ng ganung katagal? Senator Riz? Well, kaya kaagad namin final itong bill para sa supplemental budget. Bagamat adjourn sine die na kami, pwede naman kaming mag-special session kahit isang linggo lang, Danny, para lang maipasa itong supplemental budget na ito. At ito sana ay isang pansalunga sa ating mga driver, magsasakat mangingisda at OFWs kahit sa unang 3 buwan muna ng gerang ito sa gitnang silangan. 3 buwan kung
kailan. Hindi rin natin makita kung kailan titigil, hindi lang ang gera, pero yung pagtaas ng presyo ng langis. At alam natin, pag tumaas ang presyo ng langis, Tama. presyo na ng lahat ay susunod. Oo. Pagkain, kuryente, at iba pa. Oo. So, yung pinasa naming pagbigay ng kapangyarihan sa presidente na isuspend o bawasan Yung ang excise excise tax. Oo. Opo. Okay yon, sinuportahan ko yon, pero good lang yon para sa unang mga linggo. Lampas dyan, or kahit Oo. ngayon pa lang, kasabay ng mga unang linggo na iyan, Oo. kailangan meron ding pansalo sa ating mga kababayan. Oo. And pinag-aaralan din namin, dapat din bang bawasan o isuspend muna yung VAT sa langis, no? And beyond that, Danny, paano ba natin talagang mas gagawing sigurado ang energy sector natin para kahit may sumiklab pang anumang problema May supply. domestically, May supply. oo, yung supply. Oo. At lalo na kung international problem tulad nitong gera, hindi tayo masasakal ng Yeah. supply dahil, Oo. 'di ba, nakadepende tayo sa Middle East imports up to Oo. 80%. So, Oo. yung renewable energies natin, paano natin ira-ramp up yun para may masasandalan tayong Oo. mga Pilipino, lalo na yung pinaka-vulnerableng mga kababayan natin. Oo. Ine-expect ba ninyo, alam ko pinasa nyo na sa House at saka sa Congress itong 'di ba, excise tax. Ito ba this Yes. week, hopefully mapirmahan na ba into law ito ng Pangulo? Tingin nyo? Yes. Oo. Oo, dapat kasi Oo. urgent talaga ang sitwasyon. Certified urgent naman 'yan para agad na magamit Oo. yung matitipid sa excise tax Oo. para sa ating mga kabayan. Kaya importante yung transparency, no, na Yeah. hindi lang ang makikinabang sa savings yung mga malalaking players, pero yung ating mga kababayang hindi na talaga kayang mag-absorb ng ganitong mga economic pressures. Para malinaw lang doon sa mga nakikinig sa atin. So pag inalis ang excise tax, ibig sabihin kasi doon, mawawala ang halos 136 billion na koleksyon ng pamahalaan. Hindi maliit, di ba? Oo, hindi maliit. Oo. Pero ibig sabihin, ito ay kaltas kaagad na 11 o 10 to 11 pesos sa mga gumagamit ng gasolina, 6 pesos na gumagamit ng diesel, di ba? So malaki Dapat, kaagad relief, Danny. no, na maramdaman kaagad at sana maisabatas. Yung kaagad, yun yung problema dahil nung in-interpellate ko si Senator Pia dun nga sa aming ipinasa na excise tax bill, sinabi na it could take from 1 to 1.5 months bago maramdaman talaga itong pagbaba ng presyo, lalo na ng diesel plus gasolina. So, 'di ba, sa loob ng 4 hanggang 6 na linggo na iyan, urgent talaga na maipasa na yung supplemental budget para mabigyan na ng suporta, ng ayuda yung mga vulnerabling sektor natin. Dahil nga, mga 1 to 1.5 months pa bago maramdaman yung pagbaba ng presyong inaasahan natin. Senator Riz, itong supplemental budget na 52.8 billion na hinihiling ninyo, may counterpart din sa House, sabi nyo, di ba? Meron na, Akbayan, opo. Pero for now ba, is this something na medyo nakakakuha ka ng suporta sa ilang mayorya diyan sa Senado? Na tingin mo mapapasan nyo at magkakaroon talaga ng na BICAM na magiging resolution diyan na mukhang papaboran din ng kabilang ng lower house? I believe na dito sa Senado may chance talaga ito dahil nung palang pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers at sinabi ng Department of Migrant Workers, humihingi na sila ng dagdag na budget at binanggit ko itong plano noon na ipasa na supplemental budget bill. Nandun na rin yung ibang mga kasama kong senador at mukhang bukas sila at sinambit na rin yung mga salitang supplemental budget bilang pwedeng pag-isipan nilang suportahan din. I remember at that time, bukod kay Chair Erwin, nandun si Senator Sherwin at nandun yung iba pa naming mga kasama sa Senado. So, kitang-kita naman kasi ng lahat, pati namin, kung gaano ka gipit talaga yung ating mga kababayan at kailangan talagang tulungan. So meron ka rin pala dito, di ba? 38 billion for the repatriation kasi kanina halos 1,700. Alam mo, based on my experience, Senator Riz, matagal ako na-assign sa Middle East at Europe. This is the first time na naririnig ko talaga. Kasi dati, matagal ako sa Middle East, hindi sila nagpapa-repatriate. Ngayon lang nararamdaman nila yung takot kasi na-involve na rin, na-drug na rin ang ibang Gulf countries, di ba? Ang Qatar, ang Bahrain. So they fear for their security at mukhang willing sila. Almost 1.7 na nga as we speak now. So, tingin nyo, kukulangin din kasi ang budget ng DMW
DMW in terms of support of cash assistance dito sa mga bumabalik? Kukulangin talaga, Danny. Kasi nung hearing na yon, sinabi ng DMW, meron na lang silang hinihinging 1.76 o meron na lang silang 1.76 billion pesos na natitira maliit na lang para yun. sa emergency Oo. fund. So kulang na kulang po kung aabot ng hundreds of thousands of pesos each ang kakailanganin natin para lang i-repatriate ang tig-isang kababayan nating OFW. Yung insecurity ay hindi lamang sa kanilang physical na kaligtasan ngayon sa Middle East. Pag uwi dito sa atin, kailangan din nating masiguro na may kahit papanong seguridad sila sa disenteng trabaho dito na makakabuhay sa kanilang mga pamilya. Kaya repatriation at reintegration supplemental item ng 38 billion pesos ang hinihingi ng supplemental budget bill namin. Para pagdating dito, salamat sa Diyos, buhay at ligtas, pero kailangan makapasok sila ng trabaho dito sa energy sector man, sa agricultural sector man, sa manufacturing sector man, reintegrate agad para mabuhay nila ang kanilang mga pamilya. Pero Senator Riz, bali, di ba, pag nakabalik na sila, di ba, binibigyan naman sila ng cash assistance. For now, parang nakikita natin, magkano ba yun? Ang problema, hindi lang yung security, yung economic slowdown Yes. So, ang sinasabi nga natin, paano sila makaka-cope with yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na yung binanggit nyo yung 2.8 billion na agricultural subsidy that will help in yung measure, proposed measure nyo, di ba? Yes. Kahit sa unang 3 buwan nitong gera, pag makuha natin yung 2.8B, dagdag suporta sa mga maliliit na magsasakat, maliliit na manging isda, may pagpapatuloy nilang kanilang pagtatanim at pag-ani, ang kanilang pangingisda at paghuli, para may supply pa rin sa ating mga pamilihan at hindi agad tataas din ang presyo ng pagkain sa ating mga kusina at hapag. Konektado kasi lahat, di ba, Danny? So, kailangan suportahan natin yung ating mga maliliit na producers sa public transport, sa agri, at syempre yung ating mga OFWs para maramdaman din ng lahat ng mga pamilyang Pilipino ang kaunting dagdag na ginhawa sa panahong itong gipit na gipit sila. Senator, bago ko pumunta sa ibang topic, baka makalimutan ko to. Importante rin kasi to narinig ko kasi si Secretary Garin, sabi niya, pinag-iisipan din niya itong yung pag-aaral dito sa oil deregulation kasi maganda lang daw to if these are good times. Pero pag masama ang panahon at katulad nito may crisis na proportion na nga doon sa crisis na nga, sabi niya dapat medyo may intervention na ang gobyerno, makialam din sa pricing. Ikaw ba, personally, do you also think na meron dapat pag-aaral o pagsusuri na rin sa oil deregulation? I believe so. Sinusuportahan ko yung pag-aaral, matinding pag-aaral dun sa final na bill na pag-repeal sa oil deregulation law ni Senate President Tito Soto. Pero ngayon pa lang yung sinasabi ni Sec Sharon na intervention ng gobyerno, pwedeng magsimula dun sa sinabing transparency ng ating mga, di ba, mga oil companies. Walang magsamantala, di ba? Walang magsamantala at spread yung pakinabang, halimbawa dun sa pag-suspinde o bawas ng excise tax na hindi lang ang makikinabang sa savings ay yung mga malalaki na tulad ng mga oil companies, pero lalo na yung mga pinaka-vulnerable nating mga kababayan, yun na nga po yung mga public transport drivers, magsasakat mangingisda, OFW families. Dapat sila ay kabilang din sa mga unang makikinabang dun sa savings sa excise tax. Senator, I will take advantage na nandiyan ka na rin. No? Alam ko very much involved ka rin dito sa gusto nyo rin pag-aralan dito itong mga foreigners natin, di ba? Ito sa kaso ni Mr. Rihin na somehow parang yung mga facing criminal charges, yung mga serious criminal charges, ina-abuse itong asylum process ng Pilipinas. Parang in the case of Mr. Yin na sinasabi nyo na isang operator ng gambling, 'di ba, operations nakakapag-operate halos isang buwan pala na bigyan ng asylum.
Parang gano'n? Lamang ha? Oo. Oo. Oo, nag-apply siya nung August 24 nung kasalukuyan siyang Mm. arestado Mm. dahil may standing warrant of arrest pala siya mula sa China dahil Mm. sa pagpapatakbo ng illegal casino. Mm. At dito naman sa Pilipinas, nung inapprehend siya, August 24, nag-file siya ng application for Mm. asylum. Mm. September 24, Dani, isang buwan lamang Kaya ay nga eh. nakuha na Oo. niya iyon. So, Oo. sino ba itong mga taong binibigyan natin ng asylum na Oo. reserve lang talaga para sa mga dayuhan na inaapi sa kanilang sariling bansa at ng Oo. sariling gobyerno nila para dito ay humingi ng proteksyon sa ating gobyerno? Itong si Mr. Yin ay misteryoso ha. Napag-alaman siya rin po ang isang kinikilalang Elvis Chan? Elvis Chan. Yan ba? Oo, Elvis Chan din ang siya, pangalan niya? Elvis Chan, Oh. dating CEO ng AB Leisure na Okay. subsidiary ng kilala nating online gambling company na DG Plus. So Okay. wala na siya dun sa AB Leisure. Ngayon, nagpapatakbo siya ng Playtime. Ito po ay kasalukuyang number 1 na online gambling company dito Oo. sa Pilipinas. So, sino nga ba itong mga pinagbibigyan natin ng refugee status? Una, pugante sa sarili nilang bansa at ngayon, nasa mga negosyo na talagang iniimbestiga natin ng maigi, no? Baka mamaya hindi lang gambling personality, online gambling personality, itong si Elvis Chan o Mr. Yin. Mamaya siya kaya ay agent of influence din at malign actor din ba siya? So, mga seryosong tanong na hanggang ngayon, hinahanap pa rin natin ang sagot. So, dapat maingat tayo. Dapat pakaingatan natin yung asylum system natin na historically nagprotekta na sa maraming talagang deserve ng proteksyon sa ating bansa. Huwag nating paggamit pasamantala sa mga dayuhan na maaaring may masamang ginagawa na at masamang balak dito sa ating Di bansa. ba ang may control niyan yung DOJ? So gusto niya maimbestigahan ng Yes. DOJ yung pagbibigay sa kanya ng asylum status. Ang nakakagulat lang kasi doon, nabigyan siya ng asylum status while he is here, nakakapag-operate pa ng illegal Exactly. o online gambling company na Oo, pinagbabawal lang nga, Danny. bawal lang nga mga pogos. Pero how can he Correct. do that na nabibigyan pa? Ibig sabihin, Yes. matinding investigasyon na dapat gawin. Ano ba to? BI lang o DOJ dapat? Oh. Well, ni-raise ko na pareho sa Department of Justice at sa kanilang Bureau of Immigration nung nakaraang pagdinig tungkol dito sa asylum system at pagsamantala dito Oo. nung nakaraang Subcommittee on Justice. So alam na po pareho ng BI at ng DOJ na gusto kong mas imbestigahan nila itong kaso ng misteryosong at maswerteng Mr. Yin aka Elvis Chan na kalahating taon nang ine-enjoy yung refugee status na iyan. Dahil sabi ko nga sa kanila, parang hiyas ang asylum system, hindi natin dapat itapon sa putik. Oo. Pero aside from itong Mr. Yen, meron din yung Lin. Tama ba yun? Mayroon. Tatlo May ilan yata na pang mga ibang personalities. mga Chinese personalities to na the Opo. same din ang kanilang modus na they also operate mga online gambling company and yet they were given refugee status. Ganun din ba? Oo. Ganon din yung ilang pang mga personalities tulad nitong si Mr. Yin aka Elvis Chana. Sabi ko sa DOJ at BI, mas tignan nyo itong mga taong ito at makipag-ugnayan sa mga law enforcement agencies natin dito at sa ibang mga bansa dahil baka hindi lang dito sa atin pero sa ibang mga bansa din inaabuso yung mga legit na mga sistema tulad ng asylum at tulad ng karaniwang pag-issue ng mga visas para pagtaguan lang pala ng mga taong hindi naman deserve ng proteksyon ng ating gobyerno and in fact ay pinaghahanap ng sarili nilang mga gobyerno. Kaya nga, wanted nga in other countries, lalo na Mismo. sa China. Tapos nabigyan siya ng asylum status dito. Anong ibig sabihin nito, Senator Riz? Are they roaming free? Ibig sabihin, they can now operate or they are behind bars? Ano dapat ang siste? Yung iba sa kanila, hindi na behind bars. Noon, behind bars si Mr. Yin. Pero malamang kung O ngayon, kung nabigyan ng asylum status ka dito, anong ibig sabihin nito? Na Kung nabigyan parang, ng asylum status, Oo, so may may asylum proteksyon. ka, ibig sabihin, galaw ka, di ba, freely. Pero yung point na hindi sila na monitor na they can engage or resort again to illegal actions, ganon?
Oh. Kasi kung refugee na sila dito, aba, Oh. nag-enjoy pa sila sa special na treatment o proteksyon ng ating bansa at ating Oo. gobyerno. So, dapat talaga i-double check. Kasi sinabi Oo. naman ng DOJ, Mm. ang grant of asylum ay pwede namang for good reason Mm. i-rescind. No? Mm. So, I'm sure, I hope na mula nung hearing na yon iniimbestigan nila ulit itong si Mr. Yin at yung ibang mga personalities na biniring namin sa attention nila. Oh, pero ano ba ang feedback from the DOJ? Iyan. Kay Secretary Vida, ano ba, iimbestigan o is this something that you need to call diyan sa Senate, magkaroon ng Senate inquiry in connection, i-revive yung case na ganyan na mga questionable na pagbibigay ng asylum? Ongoing ang aming pagdinig, Danny. Sinuspend ko lang nung nakaraang hearing pero Oo. umaasa ako at the latest by the next hearing o bago nun, makuha yung feedback mula sa DOJ at PI. Kailan ba yung next hearing? Secretary Iseset na po namin. Ah. Pwede namang naming iset bago kami mag-resume sa Mayo or at the latest, pag-resume sa Mayo. Di ba May 3, magre-resume kayo? That's right. Mm-mm. Okay, so ngayon lang kasi merong emergency, nag-aano kayo, Yes. nag-hold kayo ng mga committee hearings, di ba? Pwede naman kasi Oo. kahit adjourn kami, Oo. ay authorized namang mag-conduct ng committee hearings. Okay. Makatapos itong issue na to tungkol dito sa asylum. Ito naman tayo sa ano. Kasi alam ko yung sa impeachment man tayo, Senator Riz. Kasi alam ko ang House Justice Committee magsisimula na sa Miyerkules yung Opo. kanilang hearing dahil meron na raw ano, 'di ba? Na pag ano na nila, na decide na nila na meron talagang sufficient in grounds yung balik case against the against the Vice President Sara Duterte. Opo. So very likely, naririnig ko rin ng ilang congressman, mukhang kayang kunin yung 105, 106 votes Very very Okay. ano daw, achievable daw 'yan at bago sa plenaryo. Although i-hear pa 'yan ng Justice Committee no at may Apo. patatawag yung ilang mga, let's say, yung bagong witness lalo na si Ramil Madriaga. So Yes. kung ito ay definitely by elevate sa Senado, ano ang saloobin mo tungkol dito? Well, ngayon pa lang naghahanda ako na kung itatransmit nila ang impeachment complaint sa amin, una gaya ng sinabi ni Senate President Tito Soto, kikilusan namin yan forthwith dahil yun naman ang aming tungkulin kung magko-convert na kami sa isang impeachment trial court. So, ngayon pa lang, Danny, naghahanda na ako na muli yung ganyang disposisyon na senator judge para dinigin no for the first time kung anumang mga grounds, kung anumang mga ebidensya, kung anumang mga witnesses ang ihaharap ng mga prosecutors sa amin bilang senator judges. Mhm. So for now, handa naman. Pero ikaw, feeling mo Yes. rin mukhang sa House, mukhang lulusot yung numero na yon. Well, narinig ko yung 105, 106 sinabi mo numbers. Oo. na feedback mula sa kanila. So, Oo. kung meron silang numbers at matatransmit nila sa amin yung complaint sa Senado, kung mangyari yon ay tatrabahuin namin ayon sa aming tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Oo, para malinaw lang, Senator Riz, 'di ba, 2/3 vote ang kailangan to convict or Tama, to tama clear, po. 'di ba? Kung Opo. just in case lang may mga problema in the numbers, alam nyo, naharap din sa mga investigasyon ng ilang mga senador, kaya si Senator Bato, hindi na naman pumapasok. Kahit na ho mabawasan yung bilang, no, supposedly yung mga supportive dun sa mga Duterte kay Vice President Sara, it doesn't make any sense, 'di ba? Ibig sabihin, ganun pa rin ang numero. Kung 2/3 Ganun kailangan pa rin. pa rin 16 votes, Opo. tama ba? Kailangan pa rin naming sumunod sa konstitusyon 16 sa bawat pa rin. sandali. Oo. Opo, 16 pa rin. Opo. Okay, so yun nga yung medyo kailangan na number, no, to convict Apo. or to clear si Vice President Sara. Anyway, may mga pahabol lang ng mga tanong dito, yung tungkol ho doon sa kaso ho kay doon nga kay Mr. Yin. May panahon na ba para Senator Riz na palakasin natin ang anti-espionage law? Lalo na dito Oh, sa yes. trend ng Chinese dahil may 3 Pinoy na inaresto dahil dito, di ba? Oo. Nakakalungkot po. Pinakamalungkot yan kapag kapwa Pilipino ang inakusahan o lalo na kung Oo, ma-convict na nag-espiya Oo. para sa China o kahit sino mang dayuhang bansa. So yes, pinag-aaralan po namin kung hindi ba dapat i-update na yung Oo. lumang anti-espionage law at tignan yung iba pa nating mga batas
kaugnay ng national security. Dahil yung hinaharap natin na pambubuli talaga at panghihimasok ng China sa West Philippine Sea, sa ating energy sector, sa ating telecom sector, at yung paulit-ulit, tuloy-tuloy na pag-uulat sa atin ng ating intelligence community na mga malign influence and foreign interference, pati sa pag-manipula ng public opinion tungkol sa mga isyong ito, nangangailangan talaga na mas may panangga ang gobyerno sa pamamagitan ng batas na depensahan ang ating pambansang interes at tutulan at mag-push back laban sa ganyang unfriendly na mga actuations ng mga dayuhang bansa. Senator Riz, bago kita bitawan, tanungin ko na rin ito, no, yung issue ng yung Senate, yung partial report ng Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Ping. Apat pa rin ba ang nakapirma o may nadagdag na? As of this morning, sa pagkaalam ko, 4 pa rin, pero malay ko baka may nadagdag na over the weekend or ngayong umaga. So hopefully po, para po ma-report out na sa plenary at aming ma-interpellate at amend. Ako rin po, sinabi ko kay Chair Ping ay mag-interpellate at posibleng mag-amend. Pero importante, makapag-ulat na kami sa aming mga kababayan kung ano na ang naibunga so far ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control scam. Opo. Okay, pero it needed ba 9 votes at least para i-raise sa plenary at saka magkaroon ng interpellation? Tama ba? Ganun po, tama po. Okay, so 4, 5 pa ang kailangan. Ano ba? 5 na lang. 5 na lang. Sinabi ni Senator JB, hindi pa siya pumipirma. Yung iba, sila Erwin Tulfo, na-expect ko, sila Loren. Ano ba? May kumpiyansa ka ba na kaya yung Siyam makuha na pirma sa Blue Ribbon, sa flood control? Hopeful ako para dyan, Danny. Ang bawat isa naman sa amin ay may sariling decision-making process at sariling desisyon at nagre-respetuhan kami dyan. Umaasa ako na aabot kami ng siyam na gustong matalakay sa plenary itong napakahalagang committee report sa isang napakahalagang investigasyon sa napakahalagang issue ng korupsyon. Okay, sige. So, ang alam ko, next hearing, April 14 ng Blue Ribbon. Tama ba, Senator Riz? Buti, i-double check ko yung aking calendar. Pero umaasa nga ako na during itong adjournment ay makapagpapatuloy kami. Nako, maraming salamat, Senator Riz, sa mga ibinahagi mo sa amin. Ang daming natin na-cover na mga issues. Thank you. Happy. Thank you. Okay, yan ho si Senator Riza Ontiveros. Nako, napakadami ho niyang posisyon. Pero siya ho ang Senate Deputy Majority Leader at marami pa ho siyang committee.